Magandang umaga po sa bawat isa. Magpapasimula na po tayo sa ating pagsamba. Nihilingan po na maupuna. At pumasok na rin po yung mga nasa labas. Sa pagkakataon pong ito, tayo po iaawit ng ating welcome song. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo. At sa pagkakataong ito, kamayan po natin ang bawat isa habang inaawit ang ating welcome song. Kamayan po natin ang bawat isa. Maaari na po tayong makaupo. Magandang umaga po sa bawat isa. Isang kagalakan po na kayo ay makasama ngayong ika-16 na Lord's Day ngayong 2026. At paalala lamang po, pakilagay po muna natin ang ating mga telepono sa silent mode or airplane mode para hindi po makaagaw ng attention habang tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Pwede na po natin gawin. Lagay po natin sa... Nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon sa isang taong idinagdag sa karawan ng ating mga kapatid. Noong April 13 po, nag-birthday si Ate Mean Cuevas. April 15, Kuya Jeff Medalla. Noong April 16 po, si Pastor J.R. Gonzales. And noong April 17 po, si Ate Cynthia Gonzales. Kahapon po, si Kuya Hesed Castro. Yan po, happy birthday po. Sa sandali pong ito, maglaan po tayo ng 1 minutong katahimikan para sa ating Panginoon. Hilingin po natin ang kanyang presensya upang ating maituon ang ating puso't isipan sa kanya po lamang. Gawin na po natin.
Magandang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan po ang kapulungan na magsitayo bilang paggalang sa pagbasa rin ng salita ng Diyos at paghahanda ng ating mga sarili sa pagsamba sa Kanya. Pagbasa mula sa aklat ng mga awit. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa sangtuaryo, ikaw ay aking pagmasdan, at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Handa po natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa ating Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin ang samba. Ready? And. Sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad na mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamanghamanghang gawa. Marubdob po naming hangad kami ng buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ng aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapalaga, parangal, paggalang at papuri, ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po manalangin. Tunay Panginoon, ngayong umaga, walang ibang karapat-dapat sa aming mga papurit pagsamba, kundi tanging kayo lamang. Kayo ang aming Diyos na manlilikha, ang umibig, ang patuloy na nagtatapat at nagkakaloob ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Kayo rin po ang naglagay sa aming mga puso na sa araw na to, sa umagang ito ay magtipon upang sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Walang ibang Diyos na karapat-dapat sa banal na gawain ito, kundi tayong kayo lamang. Patuloy din kaming lumalapit, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami at pakalinisin upang sa banal na gawain ito ay maging karapat-dapat kami. Tunay na maging haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. At nawa, Panginoon, ang gawaing ito ay kayo lang ang siyang mataas. Kaya sa lahat po ng ito, pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Kaya po na sinasabi sa lyrics ng kanta, dahil sa iyo, O Diyos, kung kaya kami naririto. Biyaya po ang lahat kung paano tayo nakakasamba ngayon. Kaya samahan niyo po sa pag-awit, dahil sa iyo, O Diyos.
Para po sa ating pampublikong pagbasa, matutunghayan sa aklat ng Isaiah, Kabanatang 51, mga talatang 1 hanggang 6. Sundan po ninyo sa inyong mga CP habang aking binabasa. Mga salita ng kaaliwan para sa Jerusalem. Ang sabi ni Yahweh, dinggin ninyo ako, kayo na naghahanap ng kaligtasan at humihingi ng tulong. Pagmasdan ninyo ang batong malaki na inyong pinagmulan. Tingnan ninyo ang pinaghukayan ng bato na inyong pinanggalingan. Inyong alalahanin ng ninuno ninyong si Abraham at ang asawa ninyong si Sarah. Nasa lahi ninyo'y nagluwal. Nang aking tawagin si Abraham, siya'y walang anak. Ngunit pinagpala ko siya at pinarami ang kanyang lahi. Aking aalawin ang Jerusalem at ang lahat ng nakatira sa gumuhong lungsod. Mula sa pagiging tila desyerto, gagawin ko itong tulad ng halaman ng Eden. Maghahari roon ang kagalakan ng pagpupuri, ang awitan at pasalamat para sa akin. Pakinggan ninyo ako, aking bayan. Iahayag ko ang kautusan at katarungan na magsisilbing tanglaw para sa lahat. Ang pagliligtas ko ay agad na darating. Hindi na magtatagal at ako'y magtatagumpay. Ako'y maghahari sa lahat ng bansa. Ang malalayong bansa ay naghihintay sa akin at ang pagliligtas ko ang kanilang inaasahan. Sa dakong itaas, sa kalangitan kayo ay tumingin. Sa dakong ibaba, dito sa daigdig ay magmasidin. Katulad ng usok, itong kalangit ay pawang maglalaho, at itong daigdig ay mawawasak, parang kasuotan. Ang mga naroon, lahat ng nilikha, ay parang langaw na mamamatay. Ngunit ang pagliligtas ko ay walang hanggan, ang tagumpay ay walang katapusan. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Bahagi po ng atin pong pagsamba ay ang atin pong pagkakaloob. At inaayahan ko po ang bawat isa na sabay-sabay po nating bigkasin ang ako ay isang katiwala. Ready? Begin. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Inikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay, at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Samahan niyo po ako sa pag-awit, buhay ko'y hawakan mo. Buhay ko ay magharian mo, lubos ang ihahandog sa'yo. Ang kamay ko'y iyong gamitin sa dakila mong mga gawain. Kalooban mo'y
isa na magsitayo para sa pag-awit ng ating offering song. Tayo po'y manalangin. Kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, aming Panginoon. Tunay nga po na may kagalakan kami na sa umagang ito upang ihandog sa iyo ang amin pong mga ikapu at pasasalamat. Tunay nga po, aming Panginoon, sa kabila po ng mga mainit na panahon sa isang linggong nakalipas, tunay nga po na ikaw yung Diyos na patuloy na nag-ingat ng alaga sa amin at maging yung aming pangailangan sa bawat araw, kami hindi mo pinagkukulang. Tunay na ang biyaya mo sa bawat araw ay sapat. Kaya naman sinasabi mo sa amin patuloy na pinaalahanan kami na huwag naming alalahanin ang bukas dahil sapat ang iyong biyaya sa bawat araw. Kaya naman aming Panginoon, bilang iyong mga anak, wala kaming ibang nais na patuloy na naisin na kami po ay maging mabuting katiwala. Masumpungan mo nga po kami. Kagaya ng aming laging binabasa, hindi lamang po namin ito nababasa, minsan ay sa ulo na namin. Ngunit higit sa lahat, makita sa aming po mga buhay na yung aming po mga binibigkas at yung aming mga pinag-aaralan ay tunay nga po namin na isa sa buhay. Patawad sa mga pagkakataon na kami nagkukulang. Patawad sa mga bagay na hindi po karapat-dapat na amin po nagagawa. Dahil nga po, Panginoon, ang patungkol sa pagiging katiwala, ang lahat ay patungkol po sa iyo. At kami po bilang iyong mga anak, dapat kaming tumugon ng tama at naayon po sa iyong mga salita. Kaya naman aming Panginoon, ibinabalik po namin sa iyo lahat ng ito na may papurit pa salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Manatili na po tayo sa pagkakatayo para sa magiging pagbasa ng ating pong text reading. Magandang umaga po. Inihilingan po ang bawat isa na buksan ang sipi ng ating mga Biblia. Ang ating pong teksto ay makikita sa mga Gawa, chapter 11, verses 19 to 30. Ako na lamang po ang magbabasa at pakisubaybay na lang po sa sipi ng inyong Biblia. Ang Iglesia ng Antioquia. Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinapangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang mga taga-Cyprus at mga taga-Cyrene na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Griego tungkol sa Panginoong Hesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniniwala at nananalig sa Panginoong Hesus. Nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon, ay makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila. Siya ay nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At ng kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon at kasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang itinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Noong panahong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem.
Tumayo ang isa sa kanila at ang pangalay Agabo. At sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong daigdig. Nangyari nga iyon ng kapanahunan ni Emperador Claudio. Napagpasyahan ng mga mananampalataya na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea, ayon sa kakayanan ng bawat isa. Verse 30. Ganun nga ang ginawa nila, ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga namumuno sa iglesia sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa na kanyang salita. Makakapo na po tayo. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kung nandito po kayo nung uli akong nangaral dito, ay ating pong pinag-aralan itong mismong talata na ating pong binasa sa Aklat ng Mga Gawa. Napag-aralan po natin dito sa huling mensahe natin kung ano yung naging dahilan at lumago ang iglesia ng Antioch. At ito ay sa umagitan ng kombinasyon ng soberanong pagkilos ng Diyos at responsibilidad ng tao. Kung saan habang soberanong kumikilos ang kamay ng Diyos, ang mga paa at bibig naman ng mga mananampalataya ay kanilang ginagamit sa pangangaral at pagbabahagi ng Ebanghelyo. Sinabi ko sa inyo noon na napakaraming mga magagandang paksa na pwede nating pag-usapan sa teksto. Gayunpaman, kapag binasa natin at kanina binasa natin, madali nating makikita kung ano yung pinaka-tema, kung ano yung pinaka-pinupunto ng section na ito na ating binasa. At ito po ay patungkol sa soberanong pagkilos ng Diyos sa iglesia na nagriresulta ng tunay na bunga sa iglesia. Maliwanag na makikita natin sa ating teksto na ang tunay na pagbubunga ng iglesia ay hindi nakasalalay sa galing o sa sipag ng iglesia. Ito ay nakasalalay sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Ito yung mahalagang bagay na dapat nating matandaan. Ang Diyos ang nagpapalago at nagpapabunga ng isang iglesia. Nung nakaraang mensahe natin, isang puntos lamang po ang ating napag-aralan dahil nga po napakadaming katotohanang maganda nating pag-usapan. At ako po'y nangako sa inyo na sa kalooban po ng Panginoon na itutuloy natin ang ating pag-aaral po dito sa tekstong ito. At ngayon po'y niloob ng Panginoon na atin itong ituloy at sa araw na ito pag-aaralan natin yung 2 puntos na aking pong binanggit sa inyo nung nakaraang buwan. So, pero bago natin muli basahin ang ating teksto, nais kong hilingin muna na tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, ngayong araw na ito ay muli naming pagsasalu-saluhan ang napakagandang katotohanan sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, buksan niyo ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso. At makita namin yung katotohanan na napakaganda na dapat naming may pamuhay sa aming iglesia. Ito, Panginoon, ay ang buong pusong pagtitiwala sa iyong makapangyarihang gawa at ang aming matapat na pagsunod sa iyong mga utos. Panginoon, mangusap kayo sa amin ngayong araw na ito sa pamamagitan ng pangangaral. At dalahin ko rin, Panginoon, na kung meron man kaming mga bisita ngayong araw na ito, ay patuloy nilang makita ang biyaya ng pagiging miyembro ng isang iglesia sapagkat dito sila ay matututo, sila ay mapapalago, hanggang sa sila ay magkaroon ng maturidad sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Samahan niyo po kami, Panginoon, ngayong araw na ito. Ito po'y amin dalangin sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen. At amen. Muli ko po kayong aaniyahan na buksan ng inyong mga Biblia at sa pagkakataong ito, babasahin ko naman po ito sa ang Biblia Tagalog Version. Aklat po ng mga gawa, muli, for the second time, para mas maintindihan natin ang ating teksto, mula chapter 11 ng Aklat ng mga Gawa, kabanatang 11, talatang 11 hanggang 30. Verse 19.
Iyon niya nagsipangalat sa ibang lupain dahil sa kapigatian na nangyari tungkol kay Esteban ay nangaglakbay hanggang sa Phoenicia at sa Chipre o yung Cyprus at sa Antioquia na hindi nagsasaysay kanino man ng salita kundi sa mga Hudyo lamang. Datapwat may ilan sa kanila, mga taong taga Chipre at mga taga Sereni, na nang sila'y magsidating sa Antioquia ay nangagsalita naman sa mga Griego na ipinapangaral ang Panginoong Yesus. At sumasa kanila ang kamay ng Panginoon. At ang lubang marami ay nagsampalataya at nangagbalik sa Panginoon. At dumating ang balita tungkol sa kanila sa mga tenga ng iglesia sa Jerusalem. At kanilang sinugo sa Bernabe hanggang sa Antioquia. Na nang siya'y dumating at makita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak at kanyang inaralan ng lahat na sa kapasyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon. Sapagkat siya isang lalaking mabuti, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya, at maraming tao ang nangaparagdag sa Panginoon. At siya'y naparoon sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Nang mga araw ngang ito ay may lumusong sa Antioquia na mga propetang galing sa Jerusalem. At nagtindig ang isa sa kanila nagangalang Agabo at ipinaalam sa magitan ng Espiritu na magkakagutom ng malaki sa buong sanlibutan na nangyari sa karawan ni Claudio. At ang mga alagad, ayon sa kaya ng bawat isa, ay nangagpas siyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nangananahan sa Judea, na siya nga nilang ginawa na ipinadala sa mga matanda sa magitan ng kamay ni Bernabe at ni Saulo. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 11, talatang 19 hanggang 30, nawa pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pangangaral ng kanyang namumungang salita. Muli, pinamagaton ko po ang ating mensahe ngayong umaga na kapag ang kamay ng Diyos ay kumilos sa iglesia, ito ay nagbubunga. Part 2. At dahil nga po ito ay pagpapatuloy lamang ng ating sermon nung nakaraan, ganun pa rin ang mensahe na gusto nating matutunan sa ating pag-aaral. At ito yung mensahe natin. Kapag ang kamay ng Diyos ay kumilos sa iglesia, ang ginagawa ng mga mananampalataya ay magbubunga. Ito yung katotohanan na makikita natin. Nakita natin dito kung paanong kumilos ang kamay ng Diyos na nagresulta ng bunga sa loob ng iglesia. Kaya naman kinuha ko yung keyword sa ating pong mensahe na ito para ito yung gamitin sa ating 3 puntos. At muli, ito yung point number 1, kinilos ng Diyos ang mga ordinaryong mananampalataya para magbahagi ng ebanghelyo. Pangalawa, kinilos ng Diyos ang mga pinuno ng iglesia para turuan ang mga miyembro. At pangatlo, kinilos ng Diyos ang mga miyembro na tumulong sa nangangailangang kapatiran. So muli, magbigay lang ako ng konting review doon sa point number 1 para mas makita natin po uli ang ating konteksto. Una, kinilos ng Diyos ang mga ordinaryong mananampalataya para magbahagi ng ebanghelyo. Ito yung nakita natin mula verse 19 to 21. Napag-aralan natin nung huling sermon kung paano nagsimula ang iglesia ng Antioch. Kung saan hindi ito nasimulan sa pamamagitan ng mga evangelist na katulad ni Felipe o ng mga apostol na katulad din na Pedro, ni Juan. Hindi rin ito nagsimula sa pamamagitan ng mga sanay o mga trained pastor. Nakita natin dito na nagsimula ito sa pamamagitan ng soberanong pagkilos ng kamay ng Diyos sa mga ordinaryong miyembro na umalis sa Jerusalem nang dahil sa pag-uusig na nagsimula nung pinatay si Esteban. Dahil sa soberanong pagkilos ng Diyos, sa halip na magpahina sa kanila ang mga pag-uusig
O kaya naman ay gamitin nila ito bilang isang excuse para tumigil sa pag-iibanghelyo, ang ginawa ay ginamit ito ng Diyos para lalo silang maging matapat at masigasig sa pagbabahagi ng ibanghelyo. Now, tandaan natin ito mga kapatid, na inaasahan na ng mga alagad ng ating Panginoong Yesus ang pag-uusig ng dahil sa kanilang pananampalataya. At kung tayo ay babalik sa sinabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, sa Matthew chapter 10 verse 23, sinabi dito ng Panginoon na kapag sila ay inusig sa Jerusalem, sila ay pupunta sa ibang lugar at doon sila mangangaral ng ibanghelyo. So ito mismo yung ginawa ng kanyang mga alagad. When they experience persecution in Jerusalem, hindi sila umalis ng Jerusalem ng dahil lamang sa takot. Kundi yung kanilang ginawa na pagpunta sa ibang lugar ay bilang pagsunod sa sinabi ng Panginoon na kapag inusig kayo dito, pumunta kayo doon sa ibang lugar at kayo ay mangaral ng ibang helyo. Kaya nakita natin na dahil sa pag-uusig, ang ilan sa kanila na nakarating sa Phoenicia, Chipre at Antioquia ay nagbahagi ng ibanghelyo sa mga Hudyo lamang. Pero nakita rin natin na meron silang ilang mga kasamahan ng mga taga Cyrene, nung sila'y makarating sa Antioch, nagbahagi din sila ng ibanghelyo maging sa mga hentil. At binigyan ko sa inyo ng emphasis na yung ginamit dito na salitang nagbabahagi ay hindi yung talagang nangangaral sila na gaya ng ginagawa ko ngayon, na parang isang orator. Ang ginagawa po nila, yung lingwahe, yung salitang ginamit dito, ay salita na nangangahulugan na sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon o sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap ay hindi nila kinakaligtaan na ibahagi ang ibanghelyo. Hindi po yung sila'y tumatayo sa isang kalye at mangangaral ng malakas sa mga tao para mangaral ng ibanghelyo. Hindi ito yung common nilang ginagawa. Kasi hindi naman lahat ng nandito ay mga preacher o mga pastor o mga apostol. Sila ay mga ordinaryong miyembro na katulad natin o katulad ninyo. Ang ginagawa pala nila dito, sa pang-araw-araw nila na pangungusap sa mga tao, pag may nakausap sila, kapag may nakita sila, kanilang ibinabahagi ang ibanghelyo. Ito yung inihamon ko sa atin mga kapatid, na hindi ko alam kung merong gumawa. Kung merong ginawa ito, na sa ating pong pakikipag-usap, sa ating mga kaibigan, mga kakilala, mga katrabaho, maging gawi natin na mabanggit ang ibanghelyo. Na maging gawin natin na ibahagi ang kaligtasan. At ito yung tatandaan ninyo, kapag ang kamay ng Diyos ay kumilos, ang Diyos ay magliligtas. Ito yung nakita natin sa ating teksto, sa verse 21, habang ang mga alagad ay nangungusap, nagbabahagi ng ibanghelyo sa lahat ng kanilang mga nakakasama, ang sabi ng 21, ang lubhang marami ay nagsampalataya at nangagbalik loob sa Panginoon. Kaya muli kong ipapalala sa inyo mga kapatid na meron dalawang magkatuwang na gumagawa sa pag-ibanghelyo. Una, ang soberanong kamay ng Diyos. Siya ang kumikilo sa nagbabahagi at sa binabahaginan. Pangalawa, ang mananampalataya. Ang mga mananampalataya, tayong mga mananampalataya, ang kasangkapan ng Panginoon para ipangaral ang ibanghelyo sa ating mga kapwa-tao. At tatandaan ninyo, kapag ang Diyos ang kumilos, ang ating simpleng pagpapatotoo ng ibanghelyo ni Kristo ay nagiging makapangyarihang instrumento ng kaligtasan ng mga makasalanan. Kaya kahit ang inyong pinakasimpleng pagbabahagi ng ibanghelyo ay maaaring kasangkapanin ng Panginoon para mabuksan ang kanilang isipan patungkol sa Ebanghelyo. Napag-aralan din natin at naging kapasin-pasin din dito yung napakahalagang yugto ng kasaysayan ng iglesia ng Antioch.
Pero nakita natin na ito yung ikalawang iglesia na pinangalanan ng Biblia. Maganda sana kung kilala natin kung sino yung mga nagtayo. Pero nakapag-aralan natin na hindi pinangalanan ni Lucas ang mga mananampalatayang ito na naging instrumento ng pagkatatag ng iglesia ng Antioch. Bagay na madali lang naman sana kung talagang gugustuhin ni Lucas. Pwede niyang ipagtanong, sino ba yung mga kapatid na ito na nagsimula ng gawain dito sa Antioquia? Pero sinabi ko sa inyo na maaaring intentional na hindi inilagay ni Lucas ang pangalan ng mga lagad na ito para manatili silang nasa likod at ang Diyos ang makita. Maaaring ginawa ito ni Lucas para mas tumingkad ang soberanong pagkilos ng Diyos sa buhay ng iglesia. Ipinapaalala lamang nito, mga kapatid, na hindi mahalaga ang makilala tayo ng tao. Ang mahalaga, maitanghal ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit makalimutan ka na ng tao, ang mahalaga, maalaala nila ang Ebanghelyo. I do not know kung lahat ng mga nandito ngayon ay kilala pa yung mga taong nagbahagi sa inyo ng Ebanghelyo. Maybe some, you still remember the names, the occasion, but maybe some, hindi na kilala kung sino ang nagbahagi sa inyo ng Ebanghelyo. Sabi ng isang lumang kasabihan ni Count Nicholas Ludwig von Zinzendorf, preach the word and be forgotten. Ipangaral mo ang Ebanghelyo at makalimutan ka ng tao. Yan din ang sinabi mismo na John the Baptist, he must increase, I must decrease. Kaya mga kapatid, paalala ko sa inyo, sa pagsisimula at sa buhay ng iglesia, ang soberanong gawa ng Diyos ang dapat mas makita kaysa gawa ng tao. Ngayon po, pag-usapan na natin yung second point. Kinilos ng Diyos ang mga pinuno ng iglesia para turuan ang mga miyembro. Ito naman na makikita natin from verse 22 to verse 26. Ayon sa ating teksto, nang makarating sa tenga ng mga taga-Jerusalem na may grupo ng mga tao na sumampalataya sa lugar ng Antioch, agad silang nagpasugo ng kinatawan para kumpirmahin ito. At sa pagkakataong ito, ang kanilang ipinadala ay si Bernabe. Ganito po ang karaniwang ginagawa noon ng sinaunang iglesia. Kung inyong matatandaan, ito ay mababasa sa Acts chapter 8, verse 14 to 15. Nung marinig po ng mga apostol na nasa Jerusalem na mayroong mga Samaritano na sumampalataya sa Panginoon, para ito ay makumpirma na ito ay totoo, ipinadala nila noon sina Juan at si Pedro para kumpirmahin yung ginagawang pagliligtas ng Diyos sa mga Samaritano. Tandaan nyo, this is a new thing. Isang bagong bagay ito na merong mga hindi Hudyo na sumasampalataya sa Panginoon at hindi iisa, kundi marami. Kaya ipinadala nila ang kanilang mga representative para ito ay makumpirma. Sa ating teksto, ganito muli ang kanilang ginawa. But this time, ang kanilang ipinadala lamang ay itong si Bernabe. Pero sa pagkakataong ito, hindi lamang para ikumpirma, kundi para pamunuan at turuan sila sa kanilang paglago. Tandaan natin, ang iglesia ng Antioch ay isang bagong iglesia. Therefore, wala pa silang mga pinuno noon. At wala pang mga talagang nagtuturo sa kanila ng malalim. Kaya para sila ay lumago, para sila ay matuto, ay pinadalahan sila ng iglesia ng Jerusalem ng tagapagturo. And this is something that we always do. Kapag merong isang bagong gawain na nagsisimula, tayo ng mga established na iglesia ay nagsusugo o nagpapadala ng mga tagapagturo. And I think that this is something na ginagawa ng C4. Kaya po nakikita ko dito, wala si Pastor Rex, hindi ko alam ngayon ba't wala si Pastor Marlon, baka mamaya na doon sila sa iba't ibang mga lugar na iglesia na kung saan ipinadala ng C4 para turuan itong mga iglesia na ito na kailangan ng tagapagturo. Ito yung nakita natin sa Book of Acts. Bagong iglesia ng Antioch,
kailangan ng tagapagturo. So, ang iglesia ng Jerusalem, they sent Bernabe para magturo sa kanila. So, this is the point. Kapag ang isang iglesia o kailangan ng isang iglesia ng matapat na tagapagturo upang lumago sa pananampalataya. Let me clarify this, hindi lamang kailangan ng iglesia ang basta pastor at tagapagturo. What the church need ay isang matapat na tagapagturo ng salita ng Diyos. Patuloy na magmamature, patuloy na lalago ang isang bagong iglesia kapag kumilos ang Diyos sa iglesia sa pamamagitan ng mga matapat na tagapagturo. Now, marami ang nag-aakala na sapat na ako ay maging isang Kristiyano, na okay lamang na hindi ako maging involved o maging member ng isang lokal na iglesia. Subalit kung ikaw ay nandito at ganyan ang iyong kaisipan, na para sa iyo, okay lang naman ako na hindi ako maging member, na hindi ako mag-baptize o hindi ako maging committed sa isang lokal na iglesia, let me tell you this, nagkakamali ka. Because in the Acts chapter 2, verse 41 to 42, ito yung pattern na makikita natin sa Bible. Kapag ang isang tao ay sumampalataya sa Panginoong Yesus, siya ay babautismuhan, idadagdag sa iglesia, at magpapatuloy sa pag-aaral at sa pakikinig ng pagtuturo ng mga apostol. Therefore, ang disenyo ng Diyos sa isang sumampalataya ay maging miyembro ng isang lokal na iglesia. Dahil sa pamamagitan ng lokal na iglesia, ikaw ay lalago sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga tagapagturo. Kaya kung ikaw ay nandito ngayon at hindi ka pa member ng Z4 or you are not committed to a local church, let me encourage you. Ikaw ay maging involved, ikaw ay maging member because this is the means of grace para ikaw ay lumago. Maturuan ka sa pamamagitan ng tagapagturo. Kasi ito yung makikita natin sa ating teksto. Paano lumago ang mga mananampalataya sa Antioch? Sa pamamagitan ng tagapagturo. At sino po yung unang ginamit para maging tagapagturo? Si Bernabe. Yan ang makikita natin sa verse 23. Na nang siya'y dumating at makita ang biyaya ng Diyos ay nagalak at kanyang inaralan ang lahat na sa kapasiyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon. Now, mga batid, it is something that we need to understand. Nasa pag-uusig ang mga mananampalataya na nangalat at nakarating dito sa Antioch. Therefore, sigurado na malalagay din sa pag-uusig ang mga taong sumampalataya sa Antioch, yung mga bagong mananampalataya. Kaya ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Iglesia ng Jerusalem, ipinadala nila ang isang tamang tagapagturo, si Bernabe, na tinatawag na the son of encouragement o anak ng kaaliwan. Hindi ba't napakaganda yung pangalan, yung meaning ng pangalan ni Bernabe, son of encouragement. At ito mismo yung kanyang ginawa. In-encourage niya, tinuruan niya ang mga bagong mananampalataya at ang mga mananampalataya na nangalat sa Antioquia na ano daw po, magpatuloy sa Panginoon. Alam nyo, napakaganda rin po ang paglalarawan ni Lucas dito kay Bernabe. In verse 24, siya isang lalaking mabuti, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya. Imagine nyo, ito yung lalaki na ipinadala ng Panginoon sa bagong iglesia ng Antioch. Nung makita po ni Bernabe ang ginagawa ng Diyos sa Antioch, siya daw po ay nagalak. At ito yung isang bagay na dapat maramdaman ng isang taong tunay na mangangaral, na kapag ang Diyos ay gumagawa sa iglesia, dapat magkaroon ng kagalakan, na makita ang makapangyarihang gawa ng Diyos sa buhay ng mga taong sumampalataya sa Panginoon. Kaya ang ginawa ni Bernabe, buong katapatan niyang tinuruan ng iglesia at pinalakas ang kanilang loob na manatili sa Panginoon anuman ang mangyari sa hinaharap
o anuman ang pag-uusig na kanilang kakaharapin. Now, tandaan niyo mga kapatid, ang pag-uusig, ito ay panahon ng pag-uusig. Kaya hindi isang simpleng bagay ang ginawa ni Bernabe. Ang mga pag-uusig dito ay maaring magdala para kay umalis sa iyong lugar at manirahan sa isang lugar na hindi mo alam. Ang pag-uusig dito ay maaring magdala sa iyo hindi lamang sa kulungan, kundi maaring magdala sa iyo sa kamatayan. Kaya sa realidad, hindi ganong kadali na palakasin ang loob ng isang tao na manatili sa Panginoon. Tayo nga na nandito sa isang lugar na wala naman masyadong persecution, hirap na tayong encourage yung iba na magpatuloy sa Panginoon. Sumakit lamang yung kuko, ayaw nang umattend. Nakaramdam na ng kunting sakit ng ulo, ayaw nang umattend. Diba, maraming mga petty, maliliit na dahilan na minsan hirap tayo sila na encourage. Itong mga taong ito, in-encourage ni Bernabe na magpatuloy kayo sa Panginoon kahit pugutan kayo ng ulo. Wow! Magpatuloy kayo sa Panginoon kahit iwanan kayo ng inyong pamilya. Imagine nyo kung anong mga salita ang ginamit ni Bernabe mula sa salita ng Diyos to encourage those people to remain in the Lord. So ano naging resulta? Nung naging matapat si Bernabe sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. 24. At maraming tao ang nangaparagdag sa Panginoon. Despite ng napakaraming persecution na pwede nilang kaharapin, but still, napakaraming tao ang naragdag sa Panginoon. Muli mga kapatid, is clear na ito ay hindi gawa ng tao, kundi ito ay pagkilos ng Diyos. Kaya pinapakita dito na ang tunay na bunga ng iglesia ay hindi sa magandang programa, hindi sa pagpapababaw ng mensahe to make it relevant sa mga nakikinig, hindi po sa pagiging friendly ng church sa mga unbeliever. Ang tunay at hayag na paraan upang magbunga ang iglesia ng mga tunay na bunga at nananatiling bunga ay ito: matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. May mga pagkakataon with the pastors and preachers na nandito and even with the leaders na para bang minsan ay nagkakaroon tayo ng pagkainggit kapag nakakita tayo ng mga iglesia na daan-daan at libo-libo ang umaattend. Sometimes we wish sana ganun din kadami ang ating mga miyembro. Pero nais ko sabihin sa inyo mga kapatid, hindi sukatan ng pagiging isang tunay na iglesia ang pagiging madami. Ang sukatan ng isang pagiging tunay na iglesia ay ang pagiging matapat ng mga tagapangaral sa kanyang pangangaral. Sigurado ako sa inyo mga kapatid, na hindi inalok ni Bernabe ang mga taong ito na manampalataya sa Panginoon para yumaman. Hindi niya inalok na sumampalataya kayo sa Panginoon at gagaling ang inyong karamdaman. Sumampalataya kayo sa Panginoon para gumanda ang inyong buhay, which is the common preaching of many churches today. Sumampalataya ka, yayaman ka, gagaling ka, gaganda ang buhay mo. Pero isang bagay na sigurado ako, ipinaliwanag at itinuro ni Bernabe sa kanila kung ano ang mga posibilidad na kanilang kakaharapin, kung anong mga pag-uusig ang kanilang daranasin kapag nanampalataya ka kay Kristo. Sigurado akong ipinaliwanag niya sa kanila ang kakaharapin nilang pag-uusig ng dahil kay Kristo. Ipinaliwanag nila yung the cost of following Jesus, na sinabi mismo ng Panginoon sa kanyang mga alagad, na walang alagad na mas dakila kaysa kanyang Panginoon. Na kung ako'y inusig, uusigin din kayo. Itinuro sa kanila ni Bernabe, deny yourself and carry the cross. Ibig sabihin, pinalakas ni Bernabe ang kanilang loob na magpatuloy sa Panginoon sa kabila ng maraming mga kahirapang gagawin.
Kapag ganyan ba ang ginawa ninyo, dadami ba ang miyembro? Naku, pag naging mananampalataya ka, iiwanan ka ng iyong mga magulang. Maghihirap ka, magdudusa ka, kukutyain ka. Ito ba yung ating sinasabi sa mga tao? O sinasabi pag nangaral ka ng ebanghelyo, pag sumampalataya ka, aayos ang buhay mo, yayaman ka, gagaling ka. Parang hindi gato ang ginawa ni Bernabe. Hindi ito yung modern preaching ng mga mega churches. Ang ginawa ni Bernabe, kapag sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay uusigin. Paalala ko sa ating mga tagapangaral, ipangaral mo ng buong katapatan ng Ebanghelyo at ang kabayaran ng pagsunod kay Kristo. Dahil ito lamang ang magbubunga ng tunay na conversion na hindi tatalikod sa Panginoon. Hindi ka mapapagod na maghabol sa mga miyembro na palaging wala sa iglesia. Nagkaroon ka nga ng miyembro, nabautismuhan mo nga, pagkalipas lamang ng ilang buwan, wala na. At hahabol-habulin mo na. Bakit pinangakuan mo siya ng magandang buhay? Nagagaling, hindi gumaling. Hindi na bumalik. Pero pag sinabi mo sa kanya, kapag siya'y sumampalataya kay Kristo, at ganito ang daranasin mo, at siya'y tunay na sumampalataya, kapatid, makikita ninyo, mananatili ito kahit anong hirap ang danasin sa kanyang pananampalataya. So preachers, this is a reminder to us. Huwag kayong matakot na ipangaral ang kakaharapin ng isang tao kapag sumampalataya kay Kristo. Ipakita ninyo ano ang maaari niyang paghihirap na danasin. At kapag ito'y tunay na sumampalataya, ito yung mananatili sa iglesia. Balik tayo sa ating teksto. May something interesting po tayong makikita dito sa ating susunod na talata in verse 25. Ang sabi ng verse 25, si Bernabe daw ay nagpunta ng Tarso upang hanapin sino? Si Saulo. At nang kanya daw itong makita, ay kanyang dinala sa Antioquia. At sa loob daw ng 1 taon ay sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ano daw ang nangyari dito? Ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Now, dahan-dahanin natin ito. Maganda na yung nangyayari sa iglesia ng Antioquia nung pinadala ng Panginoon itong si Bernabe. Tinuturuan ni Bernabe at dahil tinuturuan ito ni Bernabe, maraming tao ang nadadag sa iglesia. Kapag ang isang iglesia ay tila nagtatagumpay at lumalago, madali ho tayong makaramdam ng tinatawag na complacency o yung maging kampante. Yung bang hindi ka na mag-iisip ng ibang bagay para sa iglesia. Hindi ka na mag-iisip na humingi ng tulong. Kasi kaya mo naman, yakang-yaka mo kasi nangyayari. Kumbaga, everything is doing fine. Bakit mo kailangan ng tulong? Kung maganda naman ang takbo. Pero sa ating teksto, hindi ang complacency ay wala sa kaisipan ni Bernabe. Ang gusto ni Bernabe, hindi tumigil ang iglesia sa paglago. Ang gusto niya, patuloy itong lumago at patuloy itong mag-mature. Kaya naisip ni Bernabe na puntahan ang isang tao sa Tarso para maging kanyang katuwang. At sino yung kanyang hinahanap? Si Saulo na bagong convert sa Christianity. At nang matagpuan niya itong si Saulo, anong ginawa niya? Isinama niya para magturo sa iglesia ng Antioch. Now, this is something that is interesting. Kung babalikan natin yung ating unang verse, sa verse 19, bakit nagsipangalat ang mga mananampalatayang ito na nakarating sa Antioquia? Dahil sa pag-uusig na nagsimula nung pinatay si Esteban. Eh sino ba yung namuno sa pagpatay kay Esteban? Si Saulo. Pero pagbalik ni Bernabe mula Tarsus, sino kanya kasama? Si Saulo. Na dating namumuno sa pag-uusig sa mga Kristiyano sa Jerusalem. Tapos ngayon, siya mismo ang tatayo sa pulpito. Siya mismo ang tatayo at magtuturo sa mga taong dati niyang inuusig. Now, ilagay niyo ang inyong mga paa sa kalagayan ng itong mga taong ito.
Ano kaya ang pakiramdam ng mga mananampalataya noon na maupo sa paanan ng isang taong dating umuusig sa iyo? Halimbawa, parang meron kayong isang tao dito na laging namamato sa church building na ito, laging minumura yung lahat ng mga dumadaan, laging inuusig, ginagawa ang paraan para wasakin itong C4 para hindi magpatuloy. Then suddenly, pagkalipas ng ilang panahon, makikita nyo inimbitahan mangaral dito. At papangaralan kayo. Kung sabihin ng iba sa inyo, hindi ako maniniwala dyan. Baka magalit pa kayo. Pero this is exactly the scenario na nakikita natin sa ating teksto. Isang taong pusakal, berdugo ng mga Kristiyano, pero ngayon tumatayo at nangangaral sa mga mananampalataya. At mga kapatid, ito yung masasabi nating makapangyarihang biyaya ng Diyos na gumagawa sa buhay ng mga taong makasalanan. Dito masasabi natin, really, God moves in mysterious ways. Kaya niyang iligtas ang pinakapasukan na makasalanan at kaya niyang paghilumin ang pinakamalalim na sugat. Kayang iligtas ng Diyos maging ang pinakakaaway ng Ebanghelyo at kaya niyang pagsamahin ang mga mortal na magkaaway. Ganyan ang kapangyarihan ng pagliligtas ng Diyos. Ganyan tayong maniwala na may pag-asa pang maligtas ang pinakamasamang taong kilala mo, na may pag-asa pang maligtas ang pinakakaaway ng Ebanghelyo. Maari mong minsang makasama ang mortal mong kaaway sa iglesyang ito. Sana meron sa inyo ganitong makaranas minsan, yung kaaway mo noon na halos gusto mo nang patayin, isang araw kinakamayan mo at kasama mong kumakanta na kasama ng Panginoon. Now, tanong natin dito, bakit ba hinanapan ni Bernabe si Saulo para magturo sa Antioch? Mga kapatid, siguro kung meron sa mga panahon na ito na pinakamahusay na maaaring magturo ng kasulatan, isa na dito si Saulo. Tandaan natin na bago siya naging alagad ng Panginoong Yesus at naging isa sa mga apostol, dati siyang Pariseo. Nag-aral siya sa paanan ng isa sa pinakamagaling na guro ng batas na si Gamaliel. Biyasang-biyasa siya sa kasulatan. At, higit sa lahat, siya yung naging pinakamasugid sa lahat ng kanyang mga kasabayan. Subukan niyo itong imagine kung paano hinihimay ni Saulo ang lumang tipan at ipinapakita na ito ay natupad kay Kristo. Na parang katulad po na nagdidibaw ng isang isda o ng bangus o ng boneless bangus. Dahan-dahan niyang inaalis at hinihimay yung lahat ng mga tinik at ipinapakita na ang lahat ng propesiya sa lumang tipan o sa lumang tipan ay patungkol kay Kristo, patungkol sa darating na Mesiyas. Kumbaga, gaya ng isang painting mula sa isang draft na ito ay sinulat lamang ng lapis. Ang ginagawa ni Saulo, ginagawa niya itong maliwanag. At ang lahat ng liwanag na ito, nung nabuo, ay lahat ay nakatingin kay Kristo. Ipinakita niya ng lahat ng anino sa lumang tipan ay tumuturo kay Kristo. Kaya makikita natin dito yung saya, yung pagkamangha ng mga nakikinig kasi talagang si Saulo ay isa sa masasabi nating qualified na magturo. Sapagat bago siya naging alagad, siya'y dating nag-aaral na ng lumang tipan, pero nung una, hindi niya nakikita si Kristo sa kanyang binabasa. Ayon sa ating teksto, ayon kay Lucas, nagpatuloy ang pagtuturuan ito sa loob ng isang taon. Isang bagay na sigurado ako, hindi ito in a weekly basis na ginagawa ng maraming iglesia ngayon, na every Sunday lang tayo nag-gather at nagtuturuan. Bagkos yung sinabi dito na isang taon, mas malamang na ginagawa ito na mas madalas o baka nga araw-araw pa silang nagtitipon. Because in Acts chapter 2 and Acts chapter 5, araw-araw nagtitipon ang mga alagad upang mag-aral ng salita ng Diyos. At imagine nyo, kung hindi sila magiging excited, ang kanila ba naman teacher, si Bernabe, the son of encouragement, at si Saulo na isang biyasa sa lumang tipan.
Kaya nakakasigurado tayo dito, gugustuhin ng mga taong ito na mag-aral ng salita ng Diyos kahit araw-araw. Because they were learning a lot of things sa mamagitan ng tagapagturo. So ano yung mahalagang puntos? Ito, ang patuloy na pagtuturuan sa iglesia ay isang paraan ng biyaya ng Diyos para palaguin ang mga miyembro ng iglesia. Listen to this, mga kapatid. Kung ito ang paraan ng biyaya ng Diyos para ikaw ay lumago, gamitin mo ang lahat ng pagkakataon na ikaw ay maturuan sa pamamagitan ng iglesia. Ibigay mo ang pinakamabuting oras para matuto. Huwag mong sayangin ang mga pagkakataon na ikaw ay natuturuan sa pamamagitan ng iglesia. Ibigay mo ang iyong mga tenga sa mga pagtuturo. Ituon mo ang iyong mga puso at isipan sa pangangaral. Lumago ka sa pamamagitan ng pagtuturo. At sa ating mga tagapangaral, pagsikapan, pagtiyagaan ang pag-aaral para sa pakinabang ng mga nakikinig. Tandaan natin, ang mga miyembro ay pumupunta dito, gumigising ng maaga, naglalakbay ng malayo para maupo at makinig. Therefore, ang bawat tumatayo sa pulpito ay dapat magkaroon ng kondiksyon. Kapag ako'y nagturo, matapat ang ituturo ko sapagkat ang mga nakikinig ay makikinig sa akin. At anong resulta? Nung maturuan ng mga alagad, may napansin sa kanila ang mga taga-Antioquia. Tandaan nyo, hindi naman lahat ng mga taga-Antioquia ay naligtas. No, yung ibang mga taga-Antioquia may napansin. Nakita nila na itong grupong ito ay hindi tumitigil sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Nakikita nila na ipinapamukhay nila yung kanilang ibinabahagi. Kaya ayon sa ating teksto sa verse 26, ang mga alagad ay pinasimulang tawaging Kristiyano sa Antioquia. Kapatid, dito nag-originate ang salitang Christian. Nang ibig sabihin ng Kristiyano, isang taong na kay Kristo o isang taong pag-aari ni Kristo. Pero alam niyo po ba, sa simula, hindi ibinigay itong salitang Kristiyano sa mga mananampalataya bilang acknowledgement, kundi bilang panunuya. This is to mock yung mga tao na ito. Tandaan niyo po ganito. Yung iglesia, yung Antioch, isang lungsod ito na binubuo ng iba't ibang lahi. Ibig sabihin, ito isang lugar na mayroong multi-races. Na yung mga tao dito, malimit ay binabanggit ayon sa kanilang lahi. At ang mga lahing ito hindi magkakasundo, magkakaaway ito. Nandito yung mga lahi ng mga Hudyo o mga Hudyo ito, mga Griego ito, mga Syriano ito, mga Arabo ito, mga Romano ito. Ibig sabihin, they were recognized sa kanilang mga lahi at hindi ito nagsasama-sama para magkaisa. Ngunit nabago ang lahat ng ito nung sila'y sumampalataya. Nakita ng mga taga-Antioch, bakit mayroong Hudyo, mayroong Griego, mayroong Arabo, mayroong Romano na nagsasama, na hindi nag-aaway. Hindi nila ngayon matawag na mga Hudyo yan. Hindi nila matawag na mga Griego to. Kasi bakit? Iba-iba yung lahi, pero magkakasundo. Kaya dahil maliit lang na grupo to, ang tawag nila, tawagin natin itong mga tawang ito. Yan yung mga Kristiyano. Yan yung mga tagasunod ni Kristo. Yan yung mga nangangaral kay Kristo. Pero ano yung mahalagang bagay na makita natin dito? Bakit sila tinawag na Kristiyano? Dahil naturuan sila ni Bernabe at ni Saulo patungkol kay Kristo. At nung maturuan sila, ipinamuhay nila si Kristo. Therefore, nakita ng mga tao sa buhay ng mga mananampalatayang ito si Kristo. Kaya tinawag silang Kristiyano.
And later on, sa paglipas ng panahon, ito na ang pagkakakilanlan ng mga mananampalataya kay Kristo. Pero mga kapatid, let me just give you a very, very important reminder. Napakayaman at napakalalim ng kahulugan ng pinagmulan ng salitang Kristiyano. Hindi po ito yung kapag ikaw ay tinanong, ano ka, Christian? O kapag ikaw ay nagsusulat doon sa isang form, tatanong religion, Christian. Hindi po ito yung ibig sabihin ng Kristiyano lang, na by paper or by name. They were called Christian because they live like Christ. They saw Christ in their life. They preach Christ sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Therefore, ang isang tunay na Kristiyano ay hindi lamang sa salita, ito ay nakikita sa kanilang ginagawa. When people look at them, they see Christ in their life. And it should be the goal of every true Christian. Are you still listening? Na kapag tayo ay tinitingnan ng mga tao, and when they say to us that we are Christian, it is not because tayo nabautismuhan lamang. It is not because we belong to a local church. When people told us or tell us and call us Christians, it should be accompanied with works. It should be accompanied ng tunay na bunga ng ating pananampalataya. Let me challenge you. Do not call yourself Christian kung walang nakikitang pagbabago sa buhay mo. Huwag mong dayain ang sarili mo na tawagin kang Kristiyano nung walang tunay na transformation sa buhay mo, na hindi man lamang nakikita si Kristo sa sinasabi mo at sa ginagawa mo. Ipamuhay natin ang pagiging Kristiyano na nakikita hindi lamang sa salita, kundi sa ating ginagawa. Kaya kapatid, sana sa tuwing aangkinin mo na isang Kristiyano at tatawagin kang isang Kristiyano, wag na wag mawawaglit sa iyo ang tunay nitong kahulugan. Kaya suriin mo ngayon ang iyong sarili. Am I really a true Christian? Tunay ba talaga akong mananampalataya? Do I speak like Christ? Do I share Christ? Do I live the life of Christ? If not, hindi ka tunay na Kristiyano. You must be born again. You must be Christian. Kailangan mong sumampalataya kay Kristo. Kailangan mong magpakumbaba at aminin ang iyong mga pagkakasala at simulan mong sumampalataya kay Jesus at mabuhay na gaya ni Kristo. Tanungin ko lang po kayo, dumating na ba sa buhay ninyo na may nagsabi sa inyo, ibang-iba ka sa ibang tao? Siguro dahil Kristiyano ka. Ba't iba ka? Dahil Kristiyano ka. Pero kung hindi mo man lamang naranasan ni minsan na ikaw ay makita nila na iba sa iba, magtaka ka. Kasi kung hindi ka kaiba, kasama ka nila. Kaya hindi sila natatakot na kasama ka kasi kahit gumawa sila ng kasalanan, okay lang sa iyo. Kahit gumawa sila ng bagay na hindi tama, okay lang sa iyo. Kaya para sa kanila, hindi ka namang iba. Pero dapat mong makita, itong mga taong ito, they will call Christians because they live like Christ. Kaya nung kinilos ng Diyos ang iglesia, naturuan ng mga tagapagturo, lumago at nagbago ang iglesia. And lastly, kinilos ng Diyos ang mga miyembro na tumulong sa nangangailangang kapatiran. Now dito po, nabasa natin na gumamit ang Panginoon ng panahon na ito ng mga propeta. Ito po ay galing sa Jerusalem at dumating po sila at nagsabi ng isang propesiya patungkol sa darating na taggutom. Pinangalanan ni Lucas ito na si Agabo. At nangyari daw po itong taggutom na ito, mangyayari ito sa panahon ni Claudius, na isang emperador ng Roma mula 41 to 54 AD.
Now, may tala po ng kasaysayan na nangyari po yung taggutom sa lugar na ito, lalong-lalo na noong 45 to 47 AD, kung saan naging sobra ang taggutom, kung kaya marami mga Hudyo ang namatay. Now, itong propesiyang ito ay ginamit ng Panginoon upang balaan at bigyan po ng pagkakataon ang mga Kristiyanong Hudyo sa Israel na makaligtas sa gutom. At nakita natin dito kung paano ito nangyari. At ipapaliwanag ko mamaya. Pero gusto ko munang liwanagin sa inyo mga kapatid ito. Ang spiritual na kaloob ng propesiya ay hindi ho nagpapatuloy magpakailanman. Therefore, ito ay nawala noong nakumpleto na ang Biblia. Ang ibig sabihin, sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 8 to 10, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Datapwat ang mga hula ay mga papawi. Maging ang mga wika ay mga titigil. Maging kang kaalaman ay mawawala. Sapagkat bahagya ang ating nalalaman at bahagya ang ating hinuhulaan. Datapwat, this is the key word. Kung dumating na ang sakdal, mawawala na ang bahagya. Ang ibig sabihin dito ni Pablo, kapag dumating na yung salita ng Diyos, yung Biblia, yung complete revelation, yung scripture, mawawala na ang propesiya. Now, kaya ang sabi po ni Pablo ni Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 2 Peter chapter 1 verse 19, kami ay mayroong lalong matibay na salita ng hula. So ang sinabi po dito yung tinatawag na transfiguration. Nakakita siya ng pangitain. Pero ang sinabi ni Pedro, we have the sure word of the prophecy. At anong tinutukoy niya dito? Ang salita ng Diyos. Therefore, ang Biblia na hawak natin ngayon, ang tiyak na salita ng hula. Kaya ang iglesia sa kasalukuyan, hindi na nangangailangan ng propeta. Ang kailangan ng iglesia ay ang kompletong salita ng Diyos. Ibig sabihin, sa ating pong pamumuhay at sa ating doktrina, ang ating pinaka-autoridad ay ang sola scriptura. Huwag kayong maniniwala, baka isang araw, may tumayo sa pulpitong ito, ako'y nanaginip, ito ang sabi ng Panginoon. No. Hindi tayo maniniwala na meron pang mga pangitain at merong bagong revelation ng Diyos. All revelation was given to us by the complete Word of God. Kaya tumatayo ang Reformation sa sola scriptura. Now, balik tayo sa ating teksto. Nung makarating sa iglesia ng Antioch, yung propesiya na dinala ni Agabo, anong sabi? Magkakaroon ng taggutom. Nang marinig to ng mga mananampalataya sa Antioch, na may pangangailangan ang kapatiran sa Jerusalem, kumilos ang Diyos sa iglesia. At nung kumilos ang Diyos sa iglesia, ang lahat ay kusang nagbigay. Verse 29, at ang mga alagad, ayon sa kaya ng bawat isa, ay nagpasyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nanahan sa Jerusalem. Mga kapatid, ito po ay isang pang-iglesyang pagkilos, isang iglesyang pakikibahagi. Pansinin niyo yung salitang ginamit dito ni Lucas, ang bawat isa. Ibig sabihin, ang lahat ng miyembro ng iglesia ng Antioch, mayaman o mahirap, bata o matanda, ay naging bahagi sa pagbibigay upang tumulong sa mga nangangailangang kapatiran sa Jerusalem. Mapasin yung ganito rin yung salitang ginamit ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo. So maliwanag na tinuturo ng Biblia na ang pagbibigay sa pangangailangan ay isang gawaing pang-iglesia. Listen to this. Ito ay gawain ng bawat miyembro ng iglesia. Ito ay tungkulin ng bawat miyembro ng iglesia. Therefore, inaasahan ng Panginoon
na ang lahat ng miyembro ng iglesia ay matapat na nagbibigay para sa pangangailangan ng kapatiran o sa pangangailangan ng ministeryo. Ay kinig po kayo? Lahat. Parang katulad po ito ng isang katawan. Alam niyo po ba ng ating katawan ay meron tayong katawan na napakahaba. Ito po yung mga ugat. Ang ugat daw po natin ay 100,000 kilometer. 2 ikot po ito sa mundo. At isang bahagi ng katawan ang nagpapadaloy ng dugo sa lahat ng ugat na ito. Ito ay ang puso. Ang puso ay tumitibok ng 60 to 100. Now, kapag ang puso ay tumibok at nagpump, supposedly dapat yung malalaking ugat at maliliit na ugat dadaluyan ng dugo. So, kapag hindi ho dumaloy, stroke ka. Magkakaroon ng problema. Hindi magiging maayos. Now, dapat ganito tayo bilang isang iglesia. Kapag may pangangailangan, kapag may narinig tayo nangangailangan, nag-pump, may announcement, may pangangailangan ng church, may pangangailangan ng kapatiran, para tayong mga ugat, malaki at maliit. Ito yung mga mayayaman, di mayayaman, ito yung mga bata at matatanda, lahat ng ugat kapag may nag-pump, dapat ready ka na tumanggap ng dugo at maging daan ng pagpapala. Huwag mong hayaan na yung iba dinadaluyan, ikaw barado. Yung lahat nagbibigay tapos ikaw, wala. Now, mapapansin nyo dito, yung proportion ng pagbibigay. Ang bawat isa ay magbibigay ng ayon sa kanyang kaya. Hindi ho nagsabi dito na lahat, pag may nagsabi, kakaroon tayo ng bigayan, lahat 1,000. Hindi ganun eh. Kasi iba-iba nga yung ugat eh. May malaki, may maliit. May marami ang dadaloy, mayroong maliit ang dadaloy. Ibig sabihin, yung kayang dugo lamang ang makakadaan sa kanya. The same with giving. In the church, you will give according to your means. Ang inaasahan ng Panginoon, magbigay ka ng ayon sa iyong nakayanan. Ayon sa meron ka. Hindi tayo inaasahan ng Panginoon na magbigay ng higit sa ating kaya. What we expect with God is at least we give the minimum according to our means. Bagamat, there are some people na mayroong mas malalim na pag-ibig sa Diyos at malalim na pag-ibig sa kapatiran that are willing to sacrifice and willing to give beyond their means. Nahanda akong isakripisyo ang isang bote ng Coke, maibigay lamang sa misyon. Hindi mo na makakain ng Jollibee sa loob ng isang buwan kasi may pangangailangan ng misyon. Hindi mo na ako mag-internet just to give to the mission. There are some people who can give beyond, gaya na sinabi ni Pablo na ginawa ng mga iglesia ng Macedonia. But one thing is very clear, mga kapatid. Giving is for all members of the church. Bata o matanda, mayaman o mahirap, may trabaho o wala. If you have received something, you must give something for the need of the church and for the brethren. Kaya ito mga kapatid, I do not know if you practice this. Pero kapag ang sangkapatiran nangangailangan sa loob ng iglesia at in-announce ito sa loob ng iglesia, you must be all willing to give. Kahit maliit. Pag may sakit, kapag may kailangan, pag sinabing kailangan ng mga kapatiran, you must be like this church. You have the willingness to give. Ang punto dito, ang iglesyang kinilos ng Diyos, bawat isa, take note, kusang nagkakaloob sa pangangailangan ng kapatiran sa oras ng matinding pangangailangan. Hindi kayo pipilitin. What we need is kusang loob na pagbibigay. Wala tayo makikitang pinilit ni Bernabe o ni Pablo ang mga taong ito. What we can see, kusang loob sila nagbigay. At siyang bagay siguro ang nangyari dito, si Bernabe mismo ay nagpakita ng isang magandang halimbawa.
Kung yung matatandaan, si Bernabe sa Acts chapter 4 verse 37, siya yung may bahay, siya yung may lupa, yung may bukid na ipinagbili at dinalang sa lapi sa paanan ng mga apostol. Kaya malamang-lamang na ang ginawa dito ni Bernabe, hindi lang niya sinabi, he practiced it. He showed it by example. By application. Isang magandang paraan para matuto ay sa magitan ng halimbawa. Kaya una, yung mga tagapagturo ng iglesia, if you want your church to be giver, you must be the first one to give. Mga magulang, if you want your children to be giver to God, you must be the first one to give. Show them how to give to God. At makikita nyo na magiging mapagbigay sila. Kaya ang madamot na magulang, madamot din ang magiging anak. Live your Christian life by example. Now, as I end, nang magawa na nila ito, nung naipon na nila yung pera, pinadala nila ito sa Judea sa magitan ng kanilang kinatawan. This is the right thing to do. May representative. But this time, ang representative nila ay si Bernabe at si Pablo. Isinugo nila ito para dalhin ang kanilang kaloob. Itandaan nyo, wala pa naman nung GCash noon. Wala pang bank transfer. Hindi yung, ito, padala na ho namin sa inyo. No. Kailangan, ito po iipunin ng ilang panahon. At nung makaipon, hindi naman po ito yung one-day offering lamang. O ito, meron tayong need, one-day offering, hindi po. Ilang panahon itong ginawa nila so that worth it yung pagpunta ni Bernabe at ni Saulo doon. Pero anong gusto ko makita nyo, mga kapatid, ito? Ang pagkapadala ng tulong pinansyal ng Iglesia ng Antioch ay hindi lamang isang simpleng pagtulong o simpleng paggawa. Ito ay bunga ng Ebanghelyo. Giving is a fruit of the gospel. Hindi ko sinasabi sa inyo, na gaya ng ginagawa ng maraming mga pastor, na parang ang sukatan lamang ng paglago ng isang Kristiyano ay ang pagbibigay. Na parang bang sa lahat ng preaching na lamang, laging giving. Sa church namin, birang-bira akong mangaral ng giving. Why? Because I believe a true Christian will be giver to God. Kapag tunay mong tinanggap ang Ebanghelyo ng Panginoon Kristo, giving will not be a problem to you. Because you have received the greatest gift ever. And that is eternal life. That is the Lord Jesus Christ. Therefore, walang bagay na hindi mo kayang ibigay kung tinanggap mo na ang pinakadakilang bagay. Kapatid, your giving also reflects the gospel you receive. Ibig sabihin, kung tunay mong naunawa ng Ebanghelyo, giving will never be a problem to you. You will not be offended sa giving. Maliban na lamang na yung pastor talagang wala nang sinabi kundi puro giving. But if you're a true Christian, giving will be an ordinary thing that you do. And you will be more generous the more you understand the gospel. Kaya mga kapatid, let me challenge you, ang tunay na pagkaunawa sa Ebanghelyo ay makikita rin sa paraan ng ating pagiging mapagbigay sa gawain ng Panginoon at pangangailangan. Kung kaya mong ibigay ang buhay mo, dapat kasama mo ring kayang ibigay ang wallet mo. Meron pong isang ganito, isang Sunday, merong isang last sermon. Etong taon na to, itong church na to, may malaking pangangailangan. Pero yung isang lalaki, talagang convicted siya, pero wala talaga siyang pera. Nung dumaan po yung offering, nagulat yung mga tao, bakit yung isang membro na yon ay sumunod? At pagdating din sa unahan, kasama daw po yung lalaki. Tinanong ng pastor, Brad, ba't ka sumunod? Sabi niya, Pastor, wala akong maibigay. Pero ngayon, ibibigay ko na lang ang aking buhay. Kapatid, kapag ibinigay mo ang buhay mo, dapat kasama yung wallet mo. Hindi pwedeng wallet lang. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito, kapag tunay mong ibinigay ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo, ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon at sa nangangailangan ay hindi magiging malaking dealing sa iyo. Ito'y magiging isang pagpapala sapagkat ikay unang tumanggap
sa Panginoon. Manalangin tayo. Manaming Diyos, we are reminded ng iyong mga salita ngayong araw na ito. Lahat ng ito, Panginoon, ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, ang paglago, at ang pagbibigay, ay mula sa iyong pagkilos sa aming buhay. Panginoon, dinadalayan ko po ang C4 na ngayong araw na ito ay patuloy kayong kumilos sa kanilang buhay, sa kanilang iglesia. Nagaya ng iyong pagkilos sa iglesia ng Antioch, everybody will be given that heart and mind to share the gospel sa lahat ng tao na amin nakakasalamuha. Resting our intelligence, resting our heart sa inyo. Believing na ang aming simpleng pagbabahagi ay magbubunga ng kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Tulungan niyo, Panginoon, ang mga tagapangaral ng iglesyang ito that they will be faithful in every preaching and teaching na kanilang ginagawa, sapagkat ang tunay na paglago ng iglesia ay mula sa tagapagturo sa pulpito. And Lord, let the gospel reflects also sa paraan ng aming pagbibigay. Gaya ng iglesia ng Antioch, hindi sila pinilit, pero nung kanilang napakinggan, there's a need. Sila ay willingly na nagbigay according to their means. Let this be true to us. Maging totoo ito sa bawat sa amin. Be willing to give. O Diyos, muli po sa inyong lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Diyos sa maliwanag na mensahe. Nanyayahan ko po bawat siya na magsitayo. Awitin po natin ang ating response song, Ikaw ang Maghari. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Wasagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Sige po, makakaupo na po tayo. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain ngayong umaga, dadako po tayo sa ating banal na hapunan. Ang gawain po na ito ay bahagi ng ating pagsamba. Ibig sabihin ng gawain ito ay dapat nagbibigay kaluguran sa ating Diyos.
Linggo-linggo po ito ay ating isinasagawa upang sariwain at patuloy na alalahanin ang dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Sa pakikibahagi po, hindi tayo nalulungkot, bagkos tayo'y nagdiriwang at may kagalakan na isinasagawa ito. Kaya isang napakalaking kalapastanganan na ito ay ating baliwalain, salaulain, bastahin o gawin itong walang paggalang o walang labis na pagkaunawa. Ang kumakain at umiinom sa saro ng Panginoon ngunit nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala ay kumakain ng hatol sa kanyang sarili. Ang tunay po na nakaranas ng biyaya hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, kundi siya ay nakaranas ng paglaya at namumuhay ng mapayapa. Kapatid, ito ang panahon para ikaw ay magsisi. Ito ang panahon para talikdan ang iyong mga kasalanan at humingi ng tulong sa Panginoon. Siya lamang ang tanging makakapagpalaya sa iyo, wala na pong iba. Kaya sa oras na ito, manalangin po tayo. Aming Ama, salamat po sa mensahe ng inyong salita at maging sa pagpapatuloy ng aming gawain ito na kung saan kami po'y patuloy na pinapaalalahanan. Aming dalangin, Panginoon, tulungan niyo nga kami, Panginoon, na maging karapat-dapat sa pakikibahagi ngayong umaga sa salo-salong ito. Anumang karumihan, kasalanan sa aming puso't isipan, inihingi po namin ito ng tawad sa iyo. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na ang aming puso hindi magmatigas, hindi lumaban sa iyo, kundi magpasakop, magpakumbaba, at patuloy na kilusin niyo nga po, Panginoon, ng aming mga puso't isipan na talagang magpakumbaba at sumunod sa inyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang paghahanda po, ating pong awitin ang It is Good to Remember. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul and heals my broken body. He came to die just to set me free. It is good to remember the goodness of God. Pinagdang alalahanin kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin kabutihan ng Diyos. Nanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo. Ating kasalanan, Kanyang pinangaling, ating karamdaman, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Pagbasa mula sa unang Korinto, Kabanata 11, talata 23 hanggang 29. Ito ang ating matutunghayan. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi,
ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagan, ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Habang ipinamamahagi po ang mga simbolo, awitin po natin, Oh, how He loves you and me. Kay dakilang ng pag-ibig ni Jesus, ang buhay niya sa iniyak ko, dahil mahal niya, tayo'y mahal niya, minamahal niyang tunay. Dahil sa ating sala, siya'y napago sa krus. Panalig ka, sa kanya'y pasago. Dahil mahal ka, tayo'y mahal niya, minamahal niyang tunay. Buhay mo't kalakasan, kay Kristo'y ipakita. At sa atin siya ay buong pabiro. Dahil mahal ka, tayo'y mahal niya, minamahal niyang tunay. Dahil mahal ka, tayo'y mahal niya, minamahal niyang tunay. Inanyayahan po bawat isa na magsitayo. Nang gabing ipagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot siya ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila, sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. Gayon din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos maghupunan at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Inumin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong uminom. Awitin po natin ang Diyos ay purihin. Diyos ay purihin, ang Diyos ay purihin,
sa isang panalangin. Pinapupurihan ka namin, dakilang Ama na soberano, makapangyarihan, nagpasimula ng plano, nagtakda at pumili ng mga mananampalataya para sa kaligtasan. Pinapupurihan ka namin, Panginoong Hesus, ikalawang persona, anak ng Diyos, ang anak ng nagsakatuparan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Namuhay na makapangyarihan at matagumpay, nagsakripisyo at kamatayan sa krus, buhay na maguli at umakyat sa langit at kaluwalhatian. Pinapupurihan ka namin, O Banal na Espiritu, ikatlong persona, makapangyarihang Diyos, nagtatak at nagpadalisay sa mga mananampalataya sa banal na kaligtasan. Sa nag-iisang Diyos na nasa tatlong persona, walang katulad sa likas, sa kapangyarihan at kadakilaan, Diyos gumagawa ng ganap at naaayon sa pinag-isang layunin na magbigay ng kaligtasan, at tumiyak na ito ay isang kumpleto at ligtas na gawain ng pag-ibig ng Diyos. Sumainyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Awitin po natin ang doksolohiya. Ang Diyos sa may papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Para po sa ilang mga kapahayagan ng mga gawain na nagpapatuloy sa ating komunidad. Nagpapatuloy po ang ating praying aswan tuwing Monday to Friday, 6:30 a.m. Saturday, sa pangunguna po ni Kuya Carlo sa ganap na ika-6 ng umaga. At Saturday din po, OFW, sa ika-8 ng umaga. Nagpapatuloy din po yung ating CE virtual class every Tuesday, 7 to 8:30 p.m. Meron din po tayong Day of Prayer and Fasting tuwing Wednesday sa magkakaibang oras. Una po sa alas 8 ang kick-off, alas 12 po ang engaging accountability, at alas 3 ng hapon ang end session. Meron din po sa gabi na online, 7 to 7:15 p.m. Ang atin pong Hope Meeting every other Thursday, 7 to 8 p.m. At ang C4 Family Live every other Friday, 6:30 to 7 p.m. Ang Berean Aswan naman po, nakasunod nito sa ganap na 7:15 ay every Friday. Nagpapatuloy din po yung ating jail ministry every other Saturday, 2:30 p.m. Makipag-ugnayan lamang po kay Ate Jane para sa mga nais sumuporta sa gawain na ito sa mga kababayan natin na nasa bilangguan. Gayon din po, nagpapatuloy ang SBC and Sambahayan as scheduled at ang Better Together, Partners in Prayer as scheduled. Sana pagkasunduan po ng mga magkakapartner. Meron po tayo ngayong Bible class. So 8:41, 9 o'clock, pwede na tayo mag-start. No? Start po tayo ng 9 o'clock hanggang 10 o'clock, yung atin pong Bible class. Kasunod po noon yung meeting ng mga groups para sa ating anniversary.
So after po ng Bible class, pwede na pong mag-start yung mga groups, no? Para po sa anniversary presentation. Ang BOT po ay may meeting ng 11 a.m. So pagkatapos po ng practice, unahin nyo na pong practicein yung member ng BOT para makag-join po sila ng maaga sa ano po. Anyway, mukhang maaga naman. Opo, mukhang maaga pa naman. Ayan, so yun pong ating pinakaabangang C4 anniversary. Sa Sabado na po ito, April 25, 8 to 3 p.m. at Ponte Verde. Yan, so tama-tama yung message ni Pastor Willie, ano? Dapat para tayong mga ugat na dinadaluyan ng pagpapala. Ano po? So, meron pa pong mga open na gustong mag-pledge para po sa ating food. Tignan lamang po yung ating group chat para po makabahagi po tayo doon sa ating mga pagsasaluhan sa darating na anniversary. Yan. So, meron po tayong visitor. Mangyari lamang po na tumayo para makilala. Si Precious Puralde, invited po ni Ate Shaira. Good morning po, thank you. At welcome back po kay Kuya Kim Edward. Nandito siya ngayon. Thank you. Okay, thank you very much po. Start po tayo ng Bible class ng 9 a.m. So yun po mga Better Together, mentoring, start po tayo. Balik po tayo bago mag 9 o'clock para makapag-start po tayo on time. Marami pong salamat. Tumayo po tayong lahat para sa huling awit. Ating victory song para magpupula sa Sa mga mapagtagumpay, pagkatanghali ang laging lakbay. Siya ang lakas sa ating kahinaan, pagkat sa Diyos ay nagtagumpay. pangako niya'y lagi nating panghawakan at pagtiwala nating papurit karangalan habang sa lupa ay nabubuhay. Kalinga niya ay laging maaasahan, puso't sundin ang kanyang kalooban. Kaya't walang sa ating makaagaw sa makapangyarihan niyang kamay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.